Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan lang ho natin itong malaking kataran na kung saan may inilabas ho, may kumakalat hong survey, no, or trust rating for a top national government official. Siyempre ito, pag sinabing top national government official, sila ano ito? Presidente ng Pilipinas, Vice President ng Pilipinas, then Senate President at Speaker ng House of Representatives. Nakakapagtaka mga kababayan, ito may inilabas hong trust rating for top national government officials. Ang ano bang survey ito? Pulse Asia. Itong Pulse Asia. Marami hong nagtakas ang kilay, marami hong nagtaka mga kababayan. Kasi, alam naman na si BP Inday Sara Duterte, kaka-uwi lang ho ng Pilipinas, nag-staycation sa... Kala ko nga, di na uuwi ito ang tagal-tagal ho dyan sa dahig, sa ICC, dyan ho sa Netherlands. Abay, pagbalik ho rito, siya pa ang mataas ang... siya pa ho ang mataas ang ratings. Banggitin muna natin ho yung pinakamababa dito sa nilabas ho ng Pulse Asia. 14%. Ito hong si Speaker Martin Romualdez. Sumunod sa kay Speaker Martin, sumunod sa mababa itong si Pangulong Bongbong Marcos, 25%. Sumunod si Escudero, 39%. Magtataka kayo rito mga kababayan, si BP Inday Sara Duterte, 59%. Ano to, joke? Putik. Ano to? Tadtad na nga ng issue, tadtad na nga ng usapin o na po pwede niya maging kaso dito sa sinasabing may katiwalian daw sa OBP at sa DepEd. Tapos ang tagal-tagal na wala sa Pilipinas, nasa dahig, siya pa ang mataas ang ano to? Parang kalokohan naman ito. Oo. Isipin mo 59% si BP Inday Sara Duterte. Si PBBM 25%. Ako sa totoo lang minsan mga kababayan, hindi na ako naniniwala rito sa survey itong mga trust rating Kasi po pwedeng ito ay magpa-mind conditioning. Oo, pwedeng magpa-mind conditioning. Pwedeng siguro, pwedeng may mga nababayaran dyan para yun ang ilalabas, para maging mind conditioning yung mga tao na ay, itong politiko pala ang taas ng ano ngayon, ito mambaba. Isipin nyo, putik, ang tagal-tagal sa dahig. Pag uwi rito, siya pa ang mataas sa pangalang, samantalang ito si Pangulong Bongbong Marcos, walang ginawa ho mga kababayan kundi mag-isip, gumawa ng paraan, gumawa ng iba't ibang programa at marami pang inaasikaso, marami pang ginagawa para sa ikakaunlad ho ng ating bansang Pilipinas, no? Siya pa yung mababa at itong si BP Inday Sara Lustay Duterte, ito pa yung mataas. Naloko na. Tingnan nga natin. Ay, sorry. Hanap nga tayo rito ng tingnan natin yung grabe naman. Tuwan-tuwa pa ito si Roque. Isipin mo,
Isipin mo, approval and trust rating ng 4 na highest ranking government official. Approval rating daw ni VP Inday Sara Duterte. Ayan, 59%. Trust rating 61%. Si Pangulong Bongbong Marcos, approval rating 25%. Trust rating 25%. Speaker Martin Romualdez 14%, approval rating, trust rating 14%. Halatang gaguhan o ito mga kababayan, halatang ano to. Ako hindi ako naniniwala rito, kalokohan ito. Nang mind conditioning lang itong mga ito. Pakinggan natin ito. Pakinggan natin. Ipagkalkian. Sana po hindi nyo ipagkalkian. Naglabas na po kami ng statement sa media at sa aming Facebook na hindi totoo yung kumakalat na balita na nalampasan na po ni VP Sara si President BBM sa trust and performance ratings. Yun lang po. Yun. So kung ano man makikita nila sa social media na ganito ang impormasyon, hindi totoo ito. Opo. Eto, hindi ko alam kailan itong video na to. Pero yung Okta, iba naman ito ha. Iba yung full survey. Iba yung Okta survey. PBBM is still on top on trust and performance rating ayon sa Okta survey. Babala ng Okta, beware of fake information. Pero ayon naman sa Okta, mataas daw ang ratings ni PBBM kaysa kay BP. Hanggang natin. Naglabas na po kami ng statement sa media at sa aming Facebook na hindi totoo yung kumakalat na balita na nalampasan na ho ni VP Sara si President BBM sa trust and performance ratings. Yun lang po. Yun. So kung ano man makikita nila sa social media na ganito ang impormasyon, hindi totoo ito. Opo, nanatiling mas mataas po ang performance rating ni President Marcos at 65% sa trust at 64%. Ang taas no kay PBBM. Kaya ako naniniwala ako mga fake news ito. Sige, mga details. Hindi ako naniniwala rito. Pang ano lang ito. Ewan ko kung totoong, kasi minsan may mga ini-edit ng hindi natin alam kung totoong labas ng Pulse Asia survey ito ha. Ano ba itong balitang to? Tingnan natin. Ng Pulse Asia, 25% na lang ang approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Marso, mas mababa ng 17 points kumpara sa 42% na nakuha niya noong Pebrero. Si Vice President Sara Duterte naman tumaas sa 59% mula 52%. Bumaba rin ng 8 percentage point. Ito according daw dito talaga sa may total legit talaga. Naglabas ang Pulse Asia survey na mas mataas daw ang pero anong buwan ba 'yon? February? Hanggang March. Tumataas. Ano di ba ako maniwala rito? Putik. Wala naman ginagawa doon. Tumas pa. Pasensya na po sa Asia survey. Hindi ako naniniwala sa trust rating na nilabas nyo. Ang rating ni Senate President Francis Escudero habang nananatili sa 14% ang approval rating ni House Speaker Martin Romualdez. Wow. Lumabas ang resulta ng survey sa Putik, isipin mo mataas kay Speaker Martin Romualdez, mataas kay Chis Escudero, mataas sa Presidente. Samantalang nung bumabagyo nga nung nakaraan, naalala nyo, sinasalanta tayo ng bagyo, baha. Nagawa niya nga umalis ng Pilipinas at nanood daw ng concert ni Taylor Swift. Tapos ito kakauwi lang, nagbakasyon doon sa dahig. Pagbalik dito, ang taas ng ratings. Ano yan? Putik. Gumastos ng 125 million pesos sa loob ng 11 days. Bilyon-bilyon ang nasayang doon sa ginawang Nutriban sa mga estudyante. Umupa ng
safe house, 4 na araw, 1 milyon ang bill. Lumalabas ang araw sa safe house, 250,000. Tapos yung mga resibo na peke na sinasabi daw mga nakatanggap ng confidential fund. O, mga peke, wala raw ganun na nag-e-exist sa Pilipinas according sa PSA. May nabuking pa na mayroong programa ang AFP, doon daw dinala yung pera according naman sa AFP, kahit pisong duling wala naman daw silang natanggap. Oh. Tapos ito mataas. Paano nangyari to? Naku, kaya na lang humusga mga kababayan. Leave nyo yung message dito. Ako hindi ako naniniwala rito. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantalangin yung lingkod, Host Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye po.